And yung potential future, yes. So, effort ito, mga kapigsi, okay? Magiging busy kayo in your near future. Yes, so magtatagumpay kayo, guys, sa connection na inyong ninanais. And itong person mo, sabi ko nga sa inyo, itong person mo, parang this will yield to you. Mag-yield siya sa'yo, and kung ano yung gusto mo, yun yung ibibigay niya sa'yo. Alright? And mapagtatagumpayan nyo mo, overcome nyo yung mga old negative circumstances nyo nitong person na to. I'm sensing na magkakaroon ng at saka magkakaroon ng forgiveness and acceptance. Tsaka this person parang willing siya to give in, and willing siya na ibigay sa'yo, and willing siya na mag-effort para bumawi sa'yo, makabawi sa'yo. Alright? So, hello guys, hello Cancer, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is Story Mo Ba To? Ito isang timeless reading para sa Cancer, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Sa reading na to mga kapiksi, titingnan natin where you are right now, mga potential and challenges nyo, what you need to focus on, past, present, future energy mga kapiksi, mga suggested approach, and yung potential future ng inyong current story. So, shuffle ko tong cards guys, hanapin ko yung energy ng Cancer. Eto. So, Cancer, kayo ay represent ng Queen of Cups sa ating spread. Combination ng positive and negative energy guys, general reading lang, pwede mag-resonate, pwedeng hindi. If in case naka-resonate kayo sa story, comment down below mga kapiksi. Cancer, where you are right now mga kapiksi, you are waiting for some kind of good news, information, balita mga kapiksi. Pwedeng you are waiting for a specific person or a specific job or a specific project. So, titingnan natin how this story will unfold guys, habang binabasa natin tong spread na to. Pero this is more on news, communication, information mga kapiksi. Potential and challenges. Ito yung potential, at the same time challenge din. If you are waiting for a communication from a specific person, that person is already thinking of sending you a message but not taking action yet, no? Ibig sabihin, iniisip nila na magpadala ng mensahe sa inyo, especially kung, let's say for example, no-contact kayo nitong person na to, iniisip na niya na mag-message sa'yo but not yet taking action. So, your thoughts are being transmitted to this person mga kapiksi. So, if you want them to send you a message, tell them sa isip nyo na you're texting me now, you're sending me message, I'm ready for your text, ganyan. They will pick it up and baka mag-take ng action sila na i-text or i-chat ka. But again, this is all already picking up your thoughts mga kapiksi. Alright? What you need to focus on, may mga fears mga kapiksi, may mga takot itong person na to. This is more on relationship guys. Communication issues or communication energy with a specific person. Pwedeng romantic, pwedeng non-romantic, pero there are fears mga kapiksi, no? May mga doubts and fears itong person na to kung bakit hindi siya nagko-communicate sa'yo. So, probably this person is afraid of being rejected. Baka kasi pagka tinext ka niya, hindi mo siya replyan. And likewise, yung iba sa inyo, parang feeling ko ganun din. Yung reason kung bakit hindi kayo nagte-text dun sa person is because baka natatakot din kayo na hindi nila kayo replyan or seen lang ganyan tapos deadma. So, may mga ganun. And that will cause you triggers mga kapiksi na baka kung ano-ano yung maisip nyo dahil sa magiging reaction nila. So, there's a lot of doubts and fears here. In your recent past mga kapiksi, there's loneliness. Yung iba sa inyo pwedeng LDR kayo mga kapiksi nitong person na to, and for some of you pwedeng iniwan kayo nitong person na to or nagkahiwalay kayo for some reason kaya kinakain kayo ng lungkot, no? There's loneliness and emptiness mga kapiksi.
But ito yung one of your greatest strength, mga kapigsi. You are very hopeful, no? Kumbaga pa hopeful hopeful. Yung full na F-U-L naging F-O-O-L. Anyway, so nandun, no, ito yung greatest strength nyo, na very hopeful kayo na maayos din yung lahat. Everything is going to work out in your favor. And i-comment nyo yan, mga kapigsi, no, para talagang tawag dito, maramdaman nyo, no? Dapat palagi nyo yung sinasabi, everything is working out for me, everything is working out in my favor, what I want wants me. Kung ano yung gusto ko, gusto rin ako, no? Kung ano yung nais ko, nais din ako, para talagang mag-ano siya, parang maging magnet, no? Na and bumalik, no? Mag-boomerang sa inyong mga kapiksi. Alright? So, yun yung palagi nyo sabihin sa sarili nyo. What I want wants me. What I desire desires me. Para talagang bumalik sa inyo, mga kapiksi. Yes, in the near future, guys, ito magte-take ng action. So, kung right now is iniisip pa lang niya na makipag-communicate siya sa'yo, in the future, mga kapiksi, this will take action. And yes, you will get the communication that you deserve. You will get the communication that you want from this person. Okay, so i-mind nyo na to, guys, especially if naka-resonate kayo, kung nag-aantay talaga kayo ng connection or communication from a specific person. It doesn't matter, guys, whether romantic or non-romantic, kasi pwedeng ano rin tawag dito, communication sa, let's say, trabaho, no? Kung nag-apply kayo sa trabaho, ganyan, pero hindi pa, kumbaga, naka-hold pa yung mga update, yung mga good news, yung mga balita, ganyan, so wala pa, nakahang pa. In the future, makakatanggap din kayo ng good news, mga kapiksi. So, i-mind nyo na to, guys, sa comment section. Mind communication, mind good news, mind information, ganyan, especially if you're waiting for that, para talagang dumating na siya sa inyo. Alright? If in case naka-resonate kayo dito, guys, sa mga romantic na relationship, pwede nyo pakinggan yung ating subliminal na pampakontak at saka pampakontak na guided meditation para kontakin kayo ng person nyo. Suggested approach, mga kapiksi, ito ay magpalamig lang kayo, no? Magpalamig lang. Yan ang gustong sabihin sa inyo ng inyong mga gabays regarding sa suggested approach. Magpalamig lang, kalmahan lang, wag masyadong atat, no? Konting sakripisyo, parang yan yung gustong sabihin sa inyo. Konting sakripisyo, mga kapiksi, wag masyadong maging atat. Know and understand that, again, what you want wants you. Comment nyo yan, mga kapiksi, no? What I want wants me, para talagang dumating sa inyo kung ano yung desires nyo, guys. Alright? What you need to know, yan. So, ito, guys, nakikita natin na kumakalma na kayo, no? Kumbaga parang nare-reverse nyo yung situation. Kung dati parang atat na atat kayo, excuse for the word, taing-tae. Parang taing-tae kayo, or atat na atat, yan, wag na yung ganun. Parang medyo atat na atat, ganyan, sa communication, sa connection, ganyan. G na G ba yan? Gigil na gigil. Pero, in the near future, mga kapiksi, you have to understand na kailangan yung kontrolin, no? Yung inyong mga emosyon, yung inyong sarili, yung inyong pattern of thoughts, huwag masyado matrigger. Dadating at dadating yan kapag kalmado kayo. Alright? Your hopes and fears, yes, guys, chill lang, no? So, this is more on hopes, mga kapiksi. For some of you, talagang nagmamature na kayo, nag-grow kayo, into a mature version 2.0, ganyan. Kasi nga nagmamature kayo, no? So, parang natututo na rin kayo ng leksyon, mga kapiksi. So, mas chill na kayo, mas relax na kayo, and kapag peaceful kayo, talagang dadating at dadating yan sa inyong mga kapiksi. And yung potential future, yes. So, effort ito, mga kapiksi, okay? Magiging busy kayo in your near future. Yes, so magtatagumpay kayo, guys, sa connection na inyong ninanais. And itong person mo, sabi ko nga sa inyo, itong person mo, parang this will yield to you. Mag-yield siya sa'yo, and kung ano yung gusto mo, yun yung ibibigay niya sa'yo. Alright? And mapagtatagumpayan nyo mo, overcome nyo yung mga
old negative circumstances nyo nitong person na to, I'm sensing na magkakaroon ng at saka magkakaroon ng forgiveness and acceptance. Tsaka this person parang willing siya to give in and willing siya na ibigay sa'yo and willing siya na mag-effort para bumawi sa'yo, makabawi sa'yo. Alright? So, i-mind nyo na to guys kung gusto nyo talaga maka-experience ng reconciliation, mind harmonious relationship, mind yan. Para ma-experience nyo sa inyong physical reality. Alright? So, Cancer, comment down below if this is your story. Medyo love story siya, pero not so much din. Pwede rin pera. So, comment nyo na lang. Take it how it resonates. Tingnan natin yung mga additional na mensahe sa inyo guys gamit itong deck na to. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so gusto mo bang yumaman, Kapiksi? Kung gusto mong yumaman, umunlad at umasenso ng bonggam-bongga, mag-avail ka na ng course guys kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news no, kasi magbibigay ako ng 10% discount sa lahat na mag-avail ng course until October 31 mga Kapiksi. So mag-avail na kayo habang mainit-init pa. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career mga Kapiksi, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo guys ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So, ito yung mga additional message para sa inyo guys. Unahin natin ito no, kasi this is a very negative energy, never-ending story. Ibig sabihin nito guys, merong paulit-ulit na negative na nangyayari sa inyo and that is because hindi nagbabago yung pattern of thoughts nyo. Ibig sabihin, meron kayong past experience, past old belief, old story na nangyari sa buhay nyo tapos masyado siyang natanim sa inyong subconscious mind and it has been pushed out in your reality. And the more na iniisip nyo siya, the more you react to it, the more na nare-relieve yung moments na yun and the more na nakakita kayo ng evidences of the same circumstance sa buhay nyo. So, ang kagandahan nito guys, everything is changeable and malleable. Lahat pwedeng magbago. Pero kailangan magbago ng pattern of thoughts nyo. Pag nagbago yung pattern of thoughts nyo, it will create a new belief in your subconscious mind and that new belief, that new story will be pushed out in your reality, replacing yung mga old beliefs nyo. Alright? So, in short, wag kayong nega. Kung ayaw nyo nang ma-experience, let's say for example, naghihirap kayo, nagdudusa kayo dahil sa mga negative na stories nyo, stop thinking about it, okay? Because the more you think about it, the more it will be reflected in your reality. Kailangan magkaroon kayo ng disiplina guys na tigilan yung pag-iisip nun kasi kayo lang yung nagkikreate ng sufferings nyo sa buhay nyo, okay? Kung gusto nyo matapos, kasi yung iba nagko-comment, Kapiksi, kailan ba matatapos sa mga problema ko? Hindi yan matatapos kapag palagi nyong iniisip, okay? The more you think about it, the more na binibigyan nyo siya ng energy. So, it has to stop. Kailangan kayo mismo yung magputol ng pattern of thoughts nyo and create new stories that will support your desires para magbago yung story nyo. Okay? Comment down below guys if naintindihan nyo. Kung gusto nyo matuto mag-manifest guys, nagtuturo ako ng techniques and konsepto. I-click nyo lang yung join button dito sa video na to o kaya dyan sa ating YouTube channel. Pag member na kayo, magkakaroon kayo ng access sa mga exclusive videos natin regarding manifestation. Imagination mga Kapiksi, or imagine, this is using the power of your imagination or visualization
to create a new story in your head or to create the desire that you want, to manifest the desires that you want. So, ibig sabihin, picture in your head, no? Isipin mo kung ano yung gusto mo. Focus upon it. Let's say, for example, gusto mo matanggap sa trabaho. So, you have to imagine na natanggap ka na sa trabaho, nakapasa ka ng interview, natanggap ka na, suot-suot mo yung ID ng company, may logo, ganyan. Tapos, suot-suot mo yung uniform nila kung may uniform ka. Tapos, pumapasok ka din sa office, sa building, and ginigreet mo yung mga kasamahan mo sa trabaho. So, that's how you use your power of your imagination, visualization, to get your desires, to manifest your desires. Okay? Kung gusto mo ng kotse, imaginein mo na dinadrive mo yung kotse na gusto mo, yung kulay, anong model, di ba? O kaya naman, imagine mo na nagpipicture ka, selfie, no? Katabi yung kotse na gusto mo. So, that's how you create your imagination, or you use your imagination to manifest your desires, mga kapiksi. Alright? And all that glitters, guys, hindi lahat ng kumikinang ay ginto, no? Minsan, may tanso din. So, ibig sabihin nito, matuto kayo mag-filter ng totoo sa hindi totoo, whether sa mga circumstance, sa mga tao, di ba minsan tao ganun din, akala mo totoo mong kaibigan, yung pala traitoring ka, di ba? So ganun yung ibig sabihin, kailangan matuto kayo mag-filter ng mga transactions, mga tao, ng mga sitwasyon na sinasalihan nyo para hindi kayo mapahamak. Alright? Okay. So, comment down below, Cancer. If naka-resonate kayo, if this is your story, comment down below. And yung mga pinapamain ko, imain nyo na, guys. And ito yung ating 2024 kapalaran. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. Super nice, super ganda. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, mga kapiksi. And see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.